Babala po sa lahat ng pasahero na lalabas at papasok ng bansang Pilipinas. Magmatsyag kayo mga kababayan, ingatan nyo ang inyong mga hand carry. Baka mabiktima kayo ng tanimbala o laglag-bala sa airport. Kung ligtas ang bagahe mo dahil nakabalot ng plastik, baka madali kayo sa inyong hand carry. Dahil sa bilis ng kamay ng mga nagtatanim ng bala, tinalo pa ang magician. Di mo namamalayan na nasa loob na pala ng inyong hand carry ang bala. Kung yung naririnig natin na balita, sa bagahe nakita ang bala, iba namang senaryo itong nangyari sa isa nating kababayan na isang balikbayan na pabalik ng Las Vegas. Ang di umano'y biktima ng tanimbala modus sa Ninoy Aquino International Airport. Sa isang Facebook, binahagi nito sa publiko ang kanyang masamang karanasan upang magbigay babala sa lahat ng pasahero. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe at pahit na rin ang kampana for more upcoming videos. Salamat! Labis na trauma at matinding kaba ang sinapit ng isang pasahero sa NAIA Airport nang sabihang may isang balang nakita sa loob ng kanyang hand carry. Ani kasi sa post nito, nakabalot lahat ang bagahe at secured. Ngunit sa kasamaan palad, nabiktima kami ng laglag bala sa NAIA, inilagay sa hand carry sa loob ng toiletries. Paano napunta doon ang bala? Malinaw naman. Kayong mga naka-uniform na security screening, sino pa ba? Maawa naman kayo sa mga kapwa nyong Pilipino at dayuhan na nabibiktima. Nakaka-stress at anxiety na rin, tapos sabihan ang passenger walang problema dahil isa lang naman. That's not the point. Ang problema, hassle sa pasahero. Ibinahagi ko ang senaryo na ito upang bigyan ng babala ang mga susunod na pasahero na maging mapagbantay sa mga nangyayari sa NAIA Airport. Kaya magdubli ingat po tayo mga kababayan. Kung ipabalot yung inyong mga bagahe, ipabalot nyo na rin ang inyong mga hand carry para may peace of mind tayo sa pagpasok sa airport at para di po tayo biktima nitong mga nagtatanim ng bala dahil mabilis pa sa alas 4 ang kamay nitong kung sino mang itong nagtatanim o naglalaglag ng bala sa mga bagahe at hand carry ng mga pasahero. Manigurado po kayo mga kababayan dahil sunod-sunod po ang nababalita patungkol dito sa tanimbala sa NAIA Airport. Kaya maging babala po sa atin itong mga karanasan ng ilan nating mga kababayan para di po tayo mapahamak at mabiktima. At kung halimbawa mataniman man kayo ng bala sa airport at alam mong hindi ikaw ang may gawa, narito ang mga hakbang na dapat ninyo malaman. Pakinggan po natin ito mga kababayan dahil napakalaking tulong po ng impormasyon na ito para di po tayo maloko ng mga taong mapagsamantala. Good afternoon everyone, it's me, Attorney Ortiz. So today I want to discuss something which is relevant ngayon sa news. Ito po yung tanimbala or laglag bala scheme. So ano po ba yung tanimbala or laglag bala scheme? Yung tanimbala or laglag bala scheme is when you enter the airport, merong makikita sa x-ray monitor na bala sa loob ng inyong luggage or bag. And yun po yung magiging cause na kayo ay i-hold sa airport. At pwede rin po itong maging dahilan para hindi kayo makasakay doon sa flight ninyo. And because you are in battle with time at gusto ninyong mahabol na flight ninyo, mapipilitan kayo na magbigay ng pera at sumang-ayon sa pangingikil or pang-extort sa inyo. Ano po? So, ano po bang dapat gawin kapag tayo'y nabiktima ng laglag bala or tanimbala scheme? So, number 1, stay calm and call your lawyer. Now, in the event na wala kayong abogado, or kahit meron kayong abogado, ito yung mga bagay na dapat ninyong tandaan. Una sa lahat, ask the officer, the security officer, to run your bag again through the x-ray. Sabihin nyo, sir, pwede bang idaan nyo ulit sa x-ray yung bag ko? And this time, videohan po ninyo yung x-ray monitor. Ano po, para sabihan nyo po yung security officer, videohan ninyo yung x-ray monitor to check kung talagang merong nakikita dun sa x-ray monitor na bala. Ngayon, kung meron nga pong makita, ano yung next step? So, bubuksan nila yung bag ninyo to do a manual check. So, wag na wag po kayong papayag na i-manual check ang bag ninyo or kalkalin or halughugin ito nang walang witnesses o walang nakakasaksi. Okay po? Ang una niyo dapat gawin is sabihan niyo sila na kayo na lang ang magbubukas ito. At maaaring nila kayong videohan. Ano po, kung hindi sila papayag at talaga na overpower kayo at gusto nila sila ang magkakalkal, sige,
Pero iisang officer lamang or security officer lamang ang pwedeng magkalkal at mag-check ng bag ninyo para hindi kayo malito. You ask that security officer to open his hands or her hands to check kung meron siyang daladalang bala before niya buksan ang bag ninyo. Mga pangalawa, videohan po ninyo ang ginagawa niyang pangangalkal at ang bag para makita kung meron ba yung itinatanim na bala habang kinakalkal yung bag ninyo. Ano po? And number 3, paano pa pag may nakuha talagang bala doon, wag na wag po ninyong hahawakan. Ulitin ko, wag na wag po ninyong hahawakan ang bala para po hindi magkaroon ng fingerprint ninyo. Okay po? And tingnan po ninyo, itanong nyo po doon sa security officer kasi i-refer, or sa PNP kasi i-refer kayo nyo sa PNP doon sa aviation kung ano yung serial number ng bala. Ano po, or kung merong distinguishing marks na makikita. Ngayon, ano po ba yung pwede nating gawin kapag mapatunayan na talagang hindi kayo ang naglagay ng nasabing bala sa inyong bag? Nakita sa video na inilagay ng security officer or walang fingerprints ninyo sa nasabing bala. Because, by the way, when you get to the PNP sa aviation, you ask them, can we please run a fingerprint examination on the bullet? Pwede po bang ipa-fingerprint test itong bullet para makita kung kaninong fingerprint ang nandoon? Okay po? So, kung mapapatunayan na talagang ikaw ay biktima ng lagdag bala or tanim bala scheme at talagang hindi ikaw ang naglagay noon sa iyong bag, pwede po tayo mag-file ng kaso na ayon sa Republic Act 10591 or the Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act or ayun, section 38 siya as far as I can remember, and it provides na yung pagpa-plant ng evidence by any person katulala sa inyong bag is punishable by reclusion perpetua or 20 years in 1 day to 40 years sa pagkakakulong. Ayun po. So, mag-iingat po tayong lahat. Ayun, I suggest preventive measures is best. Balutin natin ang ating luggages ng clean wrap. Huwag tayo gumamit ng mga luggages na madaling mabuksan. Ano pa ba? Wag ninyo, do not leave your luggages or bags unattended. Do not entertain strangers from the airport na tatabi sa inyo, mag-feeling close, pagkatapos ay baka hawakan yung gamit nyo. Ayun. And please, iwasang magdala ng mga pasabay ng ibang tao. But come to think of it, bakit naman magdadala yung tao ng bala ng walang baril? Hindi ba? Medyo kakaiba. Ayun, kung iisipin. Anyway, yun lang naman yung akin dahil medyo napapanahon siya sa ngayon. Mag-ingat po tayong lahat. Thank you po. Sana'y nakatulong sa inyo mga kababayan ang mahalagang impormasyon na ito para alam natin kung ano ang mga dapat natin gawin sakaling mabiktima tayo ng tanim bala. Hanggang dito na lamang po, mag-ingat po kayo palagi kung saan man kayo ngayon.